Treasure Hunting Weekend mga katiyats, ito'y 3-year-old video namin noon at akin in-upload muli dahil sa mayroong magandang aral na makukuha dito. Well, ito yung aral kung kailan tayo magtapos o kailan tayo titigil sa ating paghukay. Kaya ba nating tanggapin na ang ating inukay na spot ay walang laman? Kasi lahat ng treasure hunter ay palaging positive na merong laman. Kaya nga naghukay tayo kasi inaakala natin na meron. Okay, so ano nga ba ang atin mga pamantayan o basihan bago tayo maghukay ng gaya nito na malalim? Ayan, ito yung aming under the tree treasure na merong kumpletong sign, hindi ko lang napakita. Merong mga trail marker ito at merong mga sign sa malapit na bato dito. At ito'y nasa tuktok ng bundok at century old tree ito. Maliit lang siya na kahoy pero century old tree. Meron tayong live pointer. Isa yan sa importante sa pag-treasure hunt, na merong live pointer na nabubuhay pa. Kasi ang mga live pointer ngayon ay nasa 90 years old na 90 mahigit. Kaya minsan lang tayo nakakita ng live pointer. Kung meron mang live pointer ay hindi na makakalakad. So ito, tinuro to ng live pointer sa atin. Panahon pa daw ito ng gira na punong kahoy. At sa 15 meters galing dito ay merong malaking bato na may mga marka na araw na papunta nga dito. Kaya dito tayo napadpad at maganda naman ang detection sa ating detector. Malakas. Ayan, kaya nasa 3 meters na yan. So tamang-tama na talaga na pagdating sa 3 meters ay i-evaluate, mag-start na pag-evaluate kung patuloy, hahanap pa ng ibang sign na maganda kung meron, at i-evaluate kung magpatuloy pa dahil 3 meters na. Sa 3 meters, kapag meron talagang item, ay meron talagang mga naiwan na bakas ng nagbaon. Ang mga bakas na yan ay pwedeng mga kagamitan, pwedeng mga botelya na iniwan sa 2 to 3 meters deep, mga basag na jar, plato, at kahit mga helmet at bayoneta ay iniiwan yan as a marker. At ang inahanap namin ay hindi yung big deposit. Inahanap namin ay hanggang 7 meters na lalim lang na mga pagkabaon. Kaya sa 3 meters pa lamang ay mag-start na tayo pag-evaluate kung patuloy pa tayo. Halimbawa, walang man-made object sa 3 meters deep, wala yung bote, jar, plato, gamit ng hapon, gamit ng tao, walang bato na may magandang marka, and then finally, para maliwanagan ng isip na mawala na yung pagduda na meron talagang ginto, ay gamitan ng detector. At siguraduhin nyo na ang inyong detector ay makapag-detect at least 2 meters to 5 meters deep. Karamihan ng detector ngayon ay 2 meters lang talaga ang lalim. Maliban na yung mga gawa sa Nukta Macro, umaabot yun ng 5 meters. Yung lead system na Geotech, itong gamit ko, ay in full sensitivity, aabot siya ng 5 meters deep. Kaya pang ano siya, entry level sa treasure hunting, pero too much sensitivity naman. Talagang sensitive siya. Ang maganda, meron siyang ID.
makakapag-distinguish siya ng precious metal at iron. Kaya maganda na rin nagamit. Kaya ito ang aming basihan, itong detector ko na Geotech Lead System Nokta Macro. Kapag hindi nagrehistro yung gold, walang precious metal, titigil kami. Katulad nito, tinitingnan ko kung ano ang detection ng mga bato na nahukay doon sa ilalim ng lupa. Ngayon, kung pagbaba ko doon ay mas malakas talaga ang detection kaysa itong mga bato na natanggal, pwedeng magpatuloy pa rin kapag malakas ang nasa ilalim. Pero karamihan ay malakas talaga ang detection ng mga bato kapag hindi nagalaw sa ilalim ng lupa, yung natural pa rin sila doon. Kasi yan ay mga magnetized rocks na yan ng ground. Alam naman natin ang earth ay magnetic. Kaya kung magnetized rocks, malakas mag-detect. Kaya ang tsansa yung meron talagang ID ang detector, makapag-detect siya, makapagbasa kung gold o iron lamang ang na-detect. Kapag iron, yan ay minerals, mga bato. Okay, so ito bumaba ako. Ito 2 meters mahigit na to na hukay. Halos 3 meters na yan. Malakas pa rin ang detection niya kasi ilalim nga ng lupa. Pero hindi siya precious metal. Kaya dyan pa lamang ay 50-50 na tayo sa ating paghuhukay. Kasi kung may ginto talaga, magrehistro sa detector ang precious metal. At yan, 90% na yan na meron kapag precious. Kung halimbawa ang detection ay metal pero malakas talaga, pwedeng magpatuloy pa rin. Pero dapat alam natin na meron tayong limit sa paghukay kasi wala naman tayong nakitang mga kagamitan ng tao o marker sa level na yan. Kung meron lang tayong makitang mga basag na buti dyan, ay malaki ang porsyento na kasunod niya ng item. Kasi ang hinahanap natin ay giveaway. Ngayon, yung marami kasi ang nakahukay sa atin ng mga buti. Ang problema, nahukay nila yon sa 2 feet lang, 1 feet na lalim. So, ang mga buti na yan ay hindi yan marker. Yan ay mga buti na naitapon lang sa punong kahoy noon habang nag-inuman ng mga hapon. Kasi ang marker, ibinaon talaga yan nila 2 meters deep. Sa panahon ngayon, aabot na yan sa 3 meters kasi kumakapal ang lupa. So yan ang na lalim. 2 meters talaga, mahigit. Kapag doon nahukay yung mga plato, mga buti, ay 99% na mayroong ibinaon. Kasi ang mga tinapon na buti ay nasa 2 feet, 1 feet ang lalim ng mga tinapon. Kaya ito, marami sa ating mga kaibigan ang naubusan ng salapi, ng naipon, nagkautang-utang dahil sa paghukay nito. Kasi hindi na tumigil Kasi akala nila na meron talaga, sa isip lang kasi yan. Sobrang ang imagination natin ay sobrang advanced ang ating pag-iisip, imagination na mayroong ginto. Kaya ang nangyayari, hukay ng hukay pa rin tayo hanggang nagkautang-utang na tayo, hanggang nagbenta na tayo ng mga kagamitan ng kalabaw, kung ano-anong bininta natin para ipagpatuloy ang paghukay. Ngayon, ito ang panghuli. Kapag umabot na kayo sa 7 meters at wala talaga, walang sign, walang man-made object, walang bagay na gawa ng tao sa 7 meters, ibig sabihin,
ay wag na magpatuloy. Lalo na ang lupa kapag hindi nagalaw. Lalo na ang lupa kapag hindi backfill. Ayan na yung panahon na tigil na tayo. Kahit masakit sa damdamin na failure, we have to accept our failure. Kasi ang treasure hunting ay ano lang yan, 1% na meron. Ibig sabihin sa 100 ay isa lang ang chance. So 100 na hukay, isang chance lang yan na meron. So ito ang huling pagbaba ko, medyo malalim na talaga to. Ayun no, 3 meters na yan. Maliit na ako tingnan dyan. So ito na yung alam ko na huling pag-detect ko. Kapag hindi pa rin precious, ay panahon na, oras na para tigil tayo kahit masakit sa loob. Meron akong mga kakilala na hindi talaga titigil eh. Kahit ina-advise na natin na wala na yan, ay patuloy pa rin sila dahil sa kanilang advanced na pag-iisip at imahinasyon. Pero okay lang yung mga ganyan na huwag tayong tumigil kung marami talagang pera na panggastos. Pero kung sakto-sakto lang talaga, mabigat na sa bulsa, ayan na yung panahon na tumigil na tayo. At dapat tiningnan natin pabalik ang mga pamantayan. Meron bang marker na legit? Meron bang magandang detection? Meron bang live pointer na nagturo dyan? Meron bang mapa? So yung apat na yan, kung nandyan sa lugar, ayan ang rason na huwag kayong tumigil. Kasi nandyan lahat eh. May live pointer, may magandang detection, may magandang sign o marker. Ano pa bang hahanapin? May live pointer pa nga eh. Kaya yan ang tamang desisyon na huwag tumigil hanggang sa katapusan ng hininga. Pero kapag wala yun, walang marker, walang man-made object, walang live pointer, walang mapa, walang detection na maganda, ano pang hinuhukay, di ba? So tigil na tayo. Katulad nito, pagkatapos niyong maghukay ng malalim, code of ethics ng treasure hunter ay ibalik muli ang lupa sa kanyang estado noon. So ito, takpan ng mga butas, i-backfill para walang mahulog na mga bata o hayop sa butas. Kaya kahit pagod na dahil sa kakahukay, ay ganyan talaga yan. So nakita nyo dito mga katiyats, isang lesson ito na kahit wala nang gana yung naghukay kasi walang nahukay, ay tabunan talaga ang malalim na mga hukay kasi merong madisgrasya. Katulad niyan. Ang treasure hunter ay hindi yan tumitigil kahit na failure ang unang project. Meron yung pangalawa, merong pangatlo, merong pang-apat. Hindi ibig sabihin na first time na paghukay ay makakuha ka agad. Second time makakuha, third time makakuha, hindi ganyan. Isang beses lang tayo makakuha sa ating lifetime ng treasures. So kung makakuha kayo ngayon, hindi na yan mauulit pa. So isang beses lang. Okay, ako magpasalamat sa lahat ng nanonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayo.